Galilea ang tanan, inyong pinagmamasdang, umakyat sa kalangitan, ay magbabalik din naman. Alleluia, siya'y awitan. Alleluia, alleluia. Alleluia, siya'y awitan. Alleluia, alleluia. Alleluia, siya'y awitan. Ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga minamahal kong mga kapatid, ipinahayag ng mga dakilang kapistahan ng pag-akyat ni Jesus sa langit, ang hantungan ng pagmimisyon ni Jesus sa daigdig. Ngunit hindi niya tuluyang iiwan ang kaniyang mga alagad. Sa pamamagitan ng banal na Espiritu, sasamahan niya sila sa paghahatid ng mabuting balita at sa pagtatatag ng mga pamayanang Kristiyano. Upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong kami ay magkaroon ng banal na kagalakan at makapagdiwang na may utang na loob, sapagkat ang iyong anak na aming manunubos ay siyang tagapaghanda ng aming panananahanan ng kaniyang pinanggalingan upang kami panguluhan at kaniyang tinunguhan upang maging pag-asa kailanman ng sambayanan niyang kanyaring katawan bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Mahal na Teofilo, isinalaysay ko sa aking unang aklat ang lahat ng ginawa at itinuro ni Jesus buhat sa pasimula hanggang sa araw na siya'y umakyat sa langit. Bago siya umakyat, tinagubilinan niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo ang mga apostol na kaniyang hinirang. Pagkatapos ng kaniyang pagbabata, maraming ulit siyang napakita sa kanila. Sa gayon, napatunayang siya'y buhay. Napakita siya sa kanila sa loob ng 40 araw at nagturo tungkol sa paghahari ng Diyos. At samantalang siya'y kasama-sama pa nila, kaniyang tinagubilinan sila, "Huwag muna kayong aalis sa Jerusalem. Hintayin ninyo roon ang ipinangako ng Ama na sinabi ko na sa inyo." Nagbinyag nga sa tubig si Juan, ngunit di na magtatagtag at bibigyan kayo sa Espiritu Santo. Kaya't nang magkasama-sama si Jesus at ang mga alagad, nagtanong ang mga ito, "Panginoon, itatatag na ba ninyong muli ang kaharian ng Israel?" Sumagot siya, "Ang mga panahon at sandali ay itinakda ng Ama sa kaniyang sariling kapangyarihan, at hindi na kailangan pang malaman ninyo kung kailan iyon. Ngunit bibigyan kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo, at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig." Pagkasabi nito, siya'y iniakyat sa langit, samantalang nakatingin sila sa kanya at natakpan siya ng ulap. Habang sila'y nakatitig sa langit, 2 lalaking nakaputi ang biglang tumayo sa tabi nila. "Mga taga-Galilea," sabi nila, "bakit kayo narito't nakatingala sa langit? Itong si Jesus na umakyat sa langit ay magbabalik, tulad ng nakita ninyong pag-akyat niya." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Magdiwang ang lahat ng mga nilikha, pumalakpak kayong may awit at tuwa, bilang pagpupuri sa Diyos na dakila. Ang Diyos na poon kataas-taasan ay dakilang haring dapat katakutan. Siya'y naghahari sa sangkatauhan. Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Umakyat sa trono ang Panginoong Diyos. Hatid ng tambuling malakas ang tunog. Masayang sigawan ang ipinansuob. Purihin ang Diyos, siya ay awitan. Awitan ang hari, siya'y papurihan. Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Ang Diyos, siyang hari ng lahat ng bansa.
awit at purihin ng mga nilikha. Maghahari siya sa lahat ng bansa, magmula sa tronong banal at dakila. Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Epeso. Mga kapatid, hinihiling ko sa Diyos ng ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang Ama, na pagkalooban niya kayo ng espiritu ng karunungan at ng tunay na pagkakilala sa Kanya. Naway liwanagan ng Diyos ang inyong mga isip upang malaman ninyo ang ating inaasahan sa Kanyang pagkatawag sa atin. Ito'y ang kaluwalhatiang inilaan niya sa Kanyang mga hinirang at ang walang hanggang kapangyarihan niya sa atin na mga nananalig sa Kanya. Ang kapangyarihan ding iyon ang muling bumuhay kay Kristo at nagluklok sa Kanya sa kalangitan, sa kanan ng Diyos. Kaya't nasa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng paghahari, kapamahalaan, kapangyarihan at pamunuan. Higit ang Kanyang pangalan kaysa lahat ng pangalan. Hindi lamang sa panahong ito, kundi pati sa darating. Ipinailalim ng Diyos sa kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng bagay, at siya ang ginawang ulo ng simbahan. Ito ang katawan ni Kristo, ang kapuspusan niya na pumupuspos sa lahat-lahat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin, ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang 11 alagad ay nagpunta sa Galilea, sa bundok na itinuro sa kanila ni Jesus. Nang makita nila si Jesus, siya'y sinamba nila, bagabat may ilang nag-alinlangan. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, "Ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at lupa. Kaya, humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Binyagan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. At turuang sumunod sa lahat ng ipinag-utos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yesu Kristo.
Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Atin pong purihin at dakilain ang ating pong Jesus Nazareno. Kasama ng ating pagdiriwang sa dakilang kapistahan ng pag-akyat ng ating pong Jesus Nazareno, sa pagdiriwang natin ng kapistahan ngayong linggo, ipinapaalala sa atin na may langit, na totoo ang langit kung saan si Jesus ay umakyat sa kaniyang kadakilaan at sa kaniyang kapangyarihan. Sa unang pagbasa, sinabi doon na pagkatapos ng 40 araw, si Jesus ay umakyat sa langit. Bakit po 40 araw? Bakit po 40 days? Sapagkat ang 40 days o 40 araw ay araw ng sanctification, araw ng pagpapabanal kung papaanong ang proseso ng pagbubukas ng pag-unawa ng mga alagad at ang kanilang mata ng pananampalataya ay unti-unting binuksan ni Jesus. Dahil hindi pa nila ito nauunawaan, noong siya ay ipinako sa krus at muling nabuhay, siya ay napakita kay Magdalena, napakita sa 2 alagad, napakita sa 11, at napakita sa marami pa. Ang kaniyang pagpapakita ay pagbubukas ng mata ng mga alagad na ito na maunawaan at makita nila ang tunay na pagkadiyos ni Kristo at ang karurukan ng kaniyang kapangyarihan ay ang makita siyang umaakyat sa langit at kung papaanong ang tagumpay laban sa kamatayan at kasalanan ay ipinakita ni Jesus sa kaniyang mga alagad. At ang kanilang mata ay nabuksan sa kalwalhatian at kapangyarihan ng Diyos. Marami ring nag-alinlangan, pero hindi na yun mahalaga. Ang mahalaga, ang mga saksi ni Jesus na nakakita ng kapangyarihan ng kaniyang pag-akyat sa langit, ay ang katotohanan at pananampalatayang daladala natin ngayon na kung saan pumunta si Jesus, doon din tayo pupunta. Kung papaanong siya ay umakyat sa langit, ito rin ang gusto niyang mangyari sa atin. Kaya nga sa kaniyang pag-akyat sa langit, mayroon siyang hinabilin. Binyagan niyo sila sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Ipinakikita dito na ang tanging pag-ibig lamang ng Diyos at ang kaniyang awa ang magiging sandigan ng bawat isa upang tuparin natin ang pag-akyat din sa langit na makakasama siya sa kaniyang kaharian. Si Derek Lombard ay isang atleta na sumali sa 1992 Barcelona Olympics. Siya ay kabilang sa contestants o athletes ng 400-meter dash. Sa pagtakbo at malapit na sa finish line, mga around 150 away from the finish line, biglang pumutok ang kaniyang ugat sa kaniyang alak-alakan. Dito sa likod ng inyong tuhod, hamstring ang tawag doon, no? Dahil hindi na siya makatakbo, may isang lalaking lumapit sa kaniya at inalalayan siya hanggang makarating doon sa finish line. Siyempre, bawal yun. Hindi siya nanalo, na-disqualify. Pero, siya pa rin ang nakatanggap ng pinakamalakas na palakpak at standing ovation. Bakit?
Kasi yung lalaking lumapit sa kanya habang siya ay iika-ika ay ang kaniyang tatay at tinulungan siya hanggang makarating sa finish line. Ang ating buhay, katulad ni Saint Paul na sinabi niya, na tayo rin ay tumatakbong mga atleta sa gymnasium. Sabi nga ni Saint Paul, I have run the race, I have get the good fight. Ibig sabihin, lahat tayo ay iisa ang gustong marating. Ano yon? Ang gantimpala ng langit. Ang gantimpala ng langit ay hindi usapin between diskarte o diploma. Wala pong diskarte sa kaligtasan. Kailangan nating tumakbo, kailangan nating masaktan, kailangan nating maglakbay upang makapunta tayo sa kaniyang kaharian. Pero sa gitna ng ating pagkasakit, sa gitna ng sugat, sa gitna ng ating pagkalugmok, may isang Jesus na aakay sa atin upang tayo'y makarating sa kaniyang kaharian. Dahil iisa lamang ang ating gustong marating, ang kaharian ng langit. Tinuturuan tayo ng Diyos, tinuturuan tayo ni Jesus sa pamamagitan ng kaniyang halimbawa na kailangan nating magpunyagi, kailangan nating pagtiyagaan, kailangan nating maging matagumpay sa takbo ng buhay. Walang ibang paraan kung hindi sundan si Jesus at ang kaniyang mga yapak upang tayo ay kanya ring mayakap sa dulo ng finish line. Hindi pa po tayo tapos. Tayo po ay patuloy na maglalakbay, pero iisipin natin sa paglalakbay na yan, huwag tayong matakot bumagsak, huwag tayong matakot na masaktan, huwag tayong matakot masugatan, sapagkat ang tunay na tagumpay ay nasa peklat na dala-dala ng bawat isa. Kung papaanong nagkaroon ng peklat ang ating mga nanay sa panganganak para sa atin, ganun din tayong dapat magkaroon at huwag ninyong ikakahiya ang peklat na meron kayo dahil iyan ang simbolo na nagtagumpay ka sa iyong paghihirap at sakit. Ang peklat na yan, ang ating ipakikita sa Diyos, ang ating diploma, sasabihin mo sa Diyos, ako rin po ba ay magtatagumpay? Hayaan natin na ang Diyos ang magbigay sa atin ng inspirasyon na tayo ay magpatuloy kahit nahihirapan. Dahil sa kaduluhan, ang kaligayahang kasama ng Diyos, kailanman walang makakapantay. Amen. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay ng muli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat.
Doon magmumulang paririto at hukom sa nga nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, ang malwalhating pag-akyat ni Jesus sa kalangitan ay hudyat ng kaniyang patuloy na pamamagitan sa Diyos at sa tao. Idulog natin sa Amang nasa langit ang ating mga panalangin at ang pangangailangan ng simbahan. Ating sabihin, Panginoon ng kaluwalhatian, dinggin mo kami. Panginoon ng kaluwalhatian, dinggin mo kami. Patuloy nawang magpatotoo ang Santo Papa, mga obispo, mga pari, at mga diakono sa magandang balita ni Hesukristo, lalo na sa panahon ng karahasan, pang-aabuso at kasinungalingan. Manalangin tayo. Panginoon ng kaluwalhatian, dinggin mo kami. Gampanan nawa ng mga namumuno sa pamahalaan ang kanilang tungkuling magpahayag ng katotohanan ng may paggalang sa mga karapatang pantao. Manalangin tayo. Panginoon ng kaluwalhatian, dinggin mo kami. Puspusin nawa ng Espiritu ng Panginoon ang mga mamamahayag na dumaranas ng panggigipit dahil sa tapat nilang pagtupad ng kanilang tungkulin. Manalangin tayo. Panginoon ng kaluwalhatian, dinggin mo kami. Mapuspos nawa ng galak at kapanatagan ng loob ang mga nanay sa kanilang patuloy na paglilingkod sa kanilang pamilya at maging matatag nawa sila sa gitna ng mga pagsubok. Manalangin tayo. Panginoon ng kaluwalhatian, dinggin mo kami. Hilingin natin sa Panginoon na ipagkaloob ang biyaya ng ulan na siyang matinding pangangailangan ng ating bansa upang ang pinsala sa mga pananim at kabuhayan at ang napipintong krisis sa tubig at kuryente ay maiwasan. Manalangin tayo. Panginoon ng kaluwalhatian, dinggin mo kami. Dakilang Ama, bumalik na ang iyong anak upang makibahagi sa kaluwalhatian mo. Patuloy nawa namin siyang makilala at paglingkuran sa aming pagpapahayag ng mabuting balita sa lahat ng tao, lalong-lalo na sa tulong ng makabagong teknolohiya. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Madalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan nga at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakundangan sa pag-akyat ng anak mong mahal, ginaganap namin ang paghahain ng may kapakumbabaan at ipagkaloob mong sa ganitong pagpapalitan ng mga kaloob mo at ng aming mga alay. Kami ay makasalo sa pagkabuhay at pag-akyat sa kalangitan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo
magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Noong siya'y muling nabuhay, siya'y nagpakita sa mga alagad niyang mahal. Samantalang siya'y kanilang kapisan, siya'y umakyat sa kalangitan. Sa kaniyang pagluklok sa kanang kamay mo, kaming mga kapwa niya'y di na rin iba sa iyo. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay. Si Kristo'y nabuhay. Si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos,
ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, at ang kapangyarihan, at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito si Jesus ang ating hantungan sa kalangitan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagkakalooban mo kami ng pagkakataon na akuin sa lupa ang ginagawa mo at nilalayon. Gawin mo ang loobin namin ay matuon sa iyong pinagluluklukan sa anak mo ngayon, upang kaparis naming tao sa piling mo, siya'y mamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.